Hindi ba kayo nagtataka? Nung panahon naman ni Duterte at panahon ni Trump, nagkaroon naman tayo ng kapayapaan. Bakit hindi magawa ngayon sa panahon ni Marcos Jr. at panahon ni Biden? Kasi nga nagtugma sila ng interes. Si Biden, kinakailangan na pasiglain ang Amerika sa pamamagitan ng pagbubusog sa military-industrial complex ng Amerika at si Marcos Jr. naman, kinakailangan niyang ilihis ang atensyon ng taong bayan sa mga sinulat na pangako sa ere, no? Kasama na yung mas mabuting buhay para sa mga Pilipino. Sa ngayon po, pinakamatinding ang pagkagutom sa administrasyon ni Marcos Jr. taliwas sa kanyang ng mga naging pangako noong eleksyon. So sa pagkakaunawa ko po sa mga sinabi niya, tila sinasabi niya na mas payapa daw po nung panahon ni PRRD at magulo po ngayon sa panahon ni PBBM. Yun po yung pagkakaunawa ko. So gusto ko lang sabihin na mali po yung sinasabi niya. Mr. Harry Roque, huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi totoo yan. Ngayong panahon ni PBBM, wala naman pong nangyayaring gulo or gera. No? Sa katunayan, noong time pa nga ni PRRD, nagkaroon ng gera. Alam po natin pare-pareho yung gera sa Marawi, yung Marawi Siege, na napakaraming pamilya ang naapektuhan at napakaraming sundalo din ang namatay. At hanggang ngayon, apektado pa rin po yung mga nawalan ng bahay doon. So anong sinasabi ni Harry Roque na payapa nung panahon ni PRRD at ngayon po ay magulo? Ngayon pong panahon ni PBBM, wala po akong nakikitang gera. Siguro ang tinutukoy niya ay sa West Philippine Sea pero hindi naman po nagkakaroon ng gulo doon. Wala pong gera doon. Kailangan po natin gawin ang ginagawa natin doon para i-assert ang ating claim. At tama po ang polisiya ng Pangulong Bongbong Marcos sa West Philippine Sea. Hindi yung puro paubayan na lamang at sunod-sunuran sa China. Noong time ni PRRD, totoo naman po na nagkaroon ng gera sa Marawi. Pero mag-a-agree tayo na hindi rin naman ginusto yun ng Pangulong Duterte noon, dahil meron nga po talagang kinalaban doon ng ating AFP. Pero mali din naman ang sinasabi ni Harry Roque na payapa noong time ni PRRD at ngayon po ay magulo. Maling-mali dahil ngayon po ay walang gera. At noong time ni PRRD nagkaroon po ng gera sa Marawi. At siguro kung ang tinutukoy niya ay sa West Philippine Sea, payapa doon, mali pa rin dahil may mahigit tayong 200 diplomatic protests na ifinail, no, laban sa China. Ibig sabihin, may mga harassment at bullying na ginawa ang China sa ating mga mangingisda at sa ating Coast Guard. No? Siguro para sa kanila, payapa dahil sumusunod tayo sa kagustuhan ng China noong time ni PRRD, in my opinion, well, para po sa akin mali yun. Dahil dadating ang panahon kung patuloy tayong ganon, mawawala po sa atin ang dapat na sa atin. Tama ang polisiya ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea at hindi po magulo ngayon. Wala pong nangyayaring gera ngayon. Kaya huwag kang exaggerated, Mr. Harry Roque. Huwag mo naman paniwalaan ng mga followers nyo sa mga ganyan na alam mo naman sa sarili mo na mali. Tanungin mo sarili mo, kaninong administrasyon nagkaroon ng gera sa Marawi? Hindi po ba mga kababayan? Ito pa sabi niya. Sabi niya dito, kinakaladkad tayo ng ating presidente sa isang gera na wala naman tayong interes. Ayan po, sabi ni Harry Roque. Well, Harry Roque, wala po talagang interes sa mga Pilipino sa gera at hindi totoo na kinakaladkad tayo ng presidente natin sa gera. Dahil kahit China, kung ang tinutukoy mo ay West Philippine Sea, kahit China ayaw po ng gera. Hanggang ganyan lang sila, intimidation, bullying, harassment. At kapag tayo ay bumigay, nagpaubaya at pinanghinaan ng loob, nananalo po ang China sa ganun. Kung gusto nyo na tayo ay magpaubaya sa gusto ng China, mali po yun. Unfortunately, hindi yun ang tamang paraan para maiwasan ang gulo. Dahil kailangan lang nating i-assert, hindi naman tayo nang gugulo, hindi naman tayo nang bubuli, hindi naman tayo nang haharas, hindi naman tayo nang wawater cannon. Ina-assert lang natin ang ating claim sa West Philippine Sea. Yun ang kasalukuyang ginagawa ng administrasyon ni PBBM. At hindi po yun paglalagay sa bansa natin sa isang sitwasyon na tayo po ay mapapahamak. Ginagawa lang naman ng gobyerno ngayon ang tamang gawin na naaayon sa konstitusyon para protektahan ang ating interes at seguridad. Hindi po yung paglalagay sa alanganin sa Pilipinas. Tama po ang ginagawa ng Pangulo at mali na sabihin mo na tayo ay nilalagay ng Pangulo sa isang gera na wala tayong interes. Hindi totoo yan. Ang term niya, kinakaladkad. Hindi totoo yun. Hindi tayo kinakaladkad. Huwag mo namang takutin ang mga Pilipino. Mga kababayan, huwag po tayo basta-basta maniwala. Ako po'y Pilipino rin. Pilipino po kayo. Pilipino tayong lahat. Ayaw po natin ng gera. At naniniwala ako na ang Commander-in-Chief, na Chief Architect ng Foreign Policy, ay hindi tayo ipapahamak. Hindi lang talaga sila siguro sumasang-ayon dahil hindi pabor sa China ang mga polisiya
ng kasalukuyang Pangulo. Mga kababayan, maging matalino. Bansa natin to, huwag tayong sumang-ayon at sumuporta sa mga tao na pinopromote ang interes at mga pro-China narrative. Maging matalino tayo at mapagmahal sa bansa natin. Maraming pong salamat sa panonood.